Ka-Express, humaharap ngayon si Kai Sotto sa isang desisyong maaaring magtakda ng direksyon ng kanyang basketball career. Uunahin ba niya ang agarang pagbabalik sa Gilas, Pilipinas o tutukan ang bihirang pagkakataong makapasok sa USNCAA bilang panibagong tulay patungo sa NBA? Ang pinakabagong mahalagang ulat ay hindi pa nagsasabing may napili ng paaralan si Kai. Maraming sources ang nagsasabing tinitingnan niya ang NCAA route pero kailangan muna niyang makakuha ng professional participation at amateurism reinstatement waiver dahil matagal na siyang naglaro bilang professional sa Australia at Japan. So ibig sabihin, may tunay na proseso at dokumento kailangang maaprubahan at hindi pa ito final commitment. Kasabay nito, napakalaki ng pangangailangan ng Gilas. Bitbit ng Pilipinas ang 2-4 record, papasok sa second round, habang parehong 5-1 ang Iran at Jordan. At ayon mismo sa FIBA, kasama sa Group B ang Australia, Iran, Jordan, New Zealand, Pilipinas at Syria. At dadalhin ang first round results sa susunod na yugto. Kaya hindi simpleng bayan o pangarap ang usapin. Ang mas tamang tanong, paano mababalanse ni Kai ang dalawang responsibilidad nang hindi nasasayang ang isang posibleng once-in-a-career NCAA window? May urgency din sa college option. Inaprubahan ng NCAA Division I ang age-based eligibility model na ganap na ipapatupad para sa mga unang nag-enroll sa Fall 2027, habang ang mga unang papasok sa 2026-27 ay maaring saklawin ng lumang rules o bagong model kung alin ang mas pabor sa atleta. At pag-usapan natin kung bakit parehong mahalaga ang Gilas at NCAA, ano ang realistic na desisyon para kay Kai, at bakit ang tamang timing ang tunay na susi sa kanyang NBA dream. Unahin natin ang pinakamahalagang paglinaw. Wala pang official na announcement na committed na si Kai sa isang USNCAA Division I school. Wala rin kumpirmadong roster announcement na nagsasabing siguradong maglalaro si Kai para sa Gilas kontra Jordan at Iran. Kaya ang nararapat nating suriin ay ang sitwasyon, ang mga dokumentadong development at ang mga consequence ng bawat posibleng hakbang, at ang mas matibay na development ay ang NCAA pathway mismo. Nitong March, sinabi ni SBB President Ricky Vargas na naniniwala si Kai na may pagkakataon pa siyang makarating sa NBA, posibleng sa pamamagitan ng college basketball sa US, at inidagdag ni Vargas na suportado ng Federation ang pangarap ni Kai. Pero umaasa rin silang patuloy siyang maisama sa Pilipinas kapag kaya ng kanyang schedule at sitwasyon. Mahalaga ang pahayag na ito dahil ipinapakita nitong hindi lamang random fan theory ang NCAA route, kinikilala mismo ng leader ng SBP na isa itong posibleng direction sa career ni Kai. At mas naging konkreto ang usapan nitong July batay sa multiple sources. Tinitingnan ni Kai ang USNCAA at kailangan niya ng professional participation at amateurism reinstatement waiver dahil naglaro na siya sa Adelaide 36ers sa Australia at ilang Japan B-League clubs. Hindi pwedeng basta pumasok lamang siya sa college roster na parang ordinaryong high school recruit. Kailangang suriin ng NCAA ang kanyang professional history at amateurism status. Ang mahalagang punto, may proseso, may uncertainty at may kailangang clearance. Hindi sapat ang gusto niya mag-NCAA. Kailangan muna siyang maging eligible. At dito mo papasok ang timing. Ayon sa official na NCAA announcement, ang bagong age-based eligibility model ay magiging full rule para sa mga unang mag-enroll sa Fall 2027 o mas huli pa. Para naman sa prospect na unang nag-enroll sa 2026-27, maaaring gamitin ang dating eligibility rules o ang bagong model kung alin ang magbibigay ng mas papor na resulta. Hindi nito otomatikong ginagarantiya na eligible si Kai, pero malinaw nitong ipinapakita kung bakit ang 2026-27 window ay official at sensitibo. Kung maklear si Kai at makakuha ng seryosong Division I opportunity, napakalaki ng maaring pakinabang. Una, makakapasok siya sa US basketball ecosystem, coaches, scouts, strength programs, sports science at national television exposure. Pangalawa, maaari niyang ipakita kung paano niya kayang maglaro laban sa mas mabilis at mas athletic na competition. At pangatlo, maaari niyang baguhin ang lumang scouting narrative tungkol sa kanyang mobility, physicality at consistency. Well, hindi nangangahulugang automatic NBA contract ang NCAA. Sa katunayan, malit lamang ang porsyento ng Division I players na na-draft, pero para kay Kai, ang halaga ng college route ay maaring nasa visibility, role clarity, development, at pagkakataong ma-evaluate muli sa loob ng US system. At ayos sa NCAA,
3.4% lamang ang mga Division 1 players na napili sa 2024 NBA Draft. Ipinakita nito na hindi garantiya ang NCAA pero isa itong malaking stage para muling maipakita ni Kai ang kanyang laro. At may risk din, kailangang makahanap si Kai ng programang tunay na gagamit sa kanya. Hindi lamang paaralang kukuha sa kanyang pangalan at international following, kailangan niya ng coach na kayang magbigay ng malinaw na role, rim protection, rebounding, screening, interior finishing at unti-unting pagpapalawak ng kanyang perimeter game. Kapag maling programa ang napili, maaaring kaunti ang minuto, mahina ang fit, at masayang ang mahalagang season. Kaya kung may legitimate offer, eligibility clearance at tamang basketball situation, napakahirap baliwalain ng NCAA opportunity. Hindi dahil mas mahalaga ito kaysa Pilipinas, kundi dahil maaaring limitado ang panahon upang subukan ang route na ito. At ang pinakamatalinong desisyon ay hindi yung pinakamalakas sa social media. Ito yung may malinaw na development plan at pinakamataas na tsansang ilapit si Kai sa kanyang ultimate goal. Pero hindi rin pwedeng maliitin ang panig ng gilas. Ang national team ay nasa napakadelikadong posisyon sa World Cup qualifying race. Ayon sa official na FIBA rankings, papasok ang gilas sa Group E na may 2-4 record at 8 puntos. Nasa unahan ang Australia na 6-0, habang parehong 5-1 ang Iran at Jordan at 4-2 ang New Zealand. At dahil carry over ang first round results, hindi nag-re-reset ang record ng gilas. Bawat laro sa second round ay may direktang epekto sa tsansa nito makarating sa 2027 World Cup. Hindi ordinaryong opponents ang Jordan at Iran. Tinawag mismo ng FIBA ang Jordan versus Philippines at Philippines versus Iran bilang dalawa sa must-see matchup sa second round. Malakas ang Jordan sa kasalukuyang qualifiers at pinangungunahan ng scoring guard na si Jalen Harris, samantala makasaysayan ang physical rivalry ng Gilas at Iran. Lamang ang Iran sa kanilang overall major FIBA head-to-head record. At dito napakalaki ng posibleng ambag ni Kai. Hindi lamang height ang usapan. Sa international basketball, ang 7'3 center ay maaring magbigay ng vertical target sa pick and roll, rim deterrence, defensive rebounding at second chance opportunities. At kapag may legitimate interior threat, pwedeng magkaroon ng mas maluwag na driving lanes ang mga guards at mas malinaw na kick-out opportunities ang shooters. Lalo itong mahalaga laban sa physical frontcourts ng West Asian teams. Pero kailangan ding maging fair sa kasalukuyang Gilas big men. Sa official FIBA statistics, nangunguna si Mike Phillips sa Pilipinas sa rebounding sa 8.5 per game. Kasunod sina Kenton Malliora Brown at AJ Ado, may effort, athleticism at production na naibibigay sa frontcourt. Ang punto ay hindi walang silbi ang Gilas kapag wala si Kai. Ang punto ay mas maraming tactical options na makukuha si Coach Tim Cone kapag available ang isang healthy at prepared na Kai Sotto.